was not the Pope. Kagaya nitong sabi ko na, Pope, tangina mabuti pa ito. Galit ako. Yung Pugoy, nga, nirape nga nila, tapos they attempted to go out of the jail, there was a shootout, namatay pati yung bata. Yung bata sa harap namin, hindi kami makalapit kasi may nakuha ring baril. But the boy was cricked in the throes of death. So, when we finally were able to recover the child, nulumuhod ako, and lahat, sabi ko, it is a recorded history, kasi lahat ng networks na malaki, nandoon yung panahon na yun. Umiyak ako, putang ina, sabi ko, walang rason-rason mamatay ang tao. Kaya sa galit ko, kinuha ko yung usi ko, ako ang naguna doon. Kasi isang kwarto, puro simento yan, nagbitaw ako ng isang magasin. Alam mo bala pag simento, ganon-ganon yan. Nakatago sila, but, you know. Sabi ko pagkatapos, sabi ko sa mga sundalo, patayin niyo lahat. Yan ang sabi. Kasi sinabi ko noong bago, putang itong mga unggoy na to. Tinan mo ang words ko, ha? Wala akong reference sa babae na Australiana. Pareho yan magsalita, putang ina kumakain na ito, hindi pa nga kami. Mabuti pa ito, walang aral-aral, naging valedictorian, ganon. Ang sinabi ko, ito mga putang inang unggoy na to. O ito, naka-rape pa na magandang mga naunahan pa yung ngayon. Pero I was doing it, kita mo, it's funny. But I was relating an incident, yung sinabi ko, kuhang-kuha ng media noon. So I was relating, kasi may narinig ako na may isang babae na kuna nila ng affidavit na muro pa, na hinulog ko daw siya sa helicopter. Wala namang hinulog na. Mayroon akong hinulog, marami, pero babae. Ihulog kita sa swimming pool. Tapos ito, ang RPN, kinakalkal nila. They wanted to get yung footage na nagmura ako. Kaya inunahan ko na. May nagbulong sa akin, yan. Kaya sinabi ko yun, putang ina itong mga unggoy na to. Ay, tingnan mo, putang ina itong mga unggoy na to. Wala akong sinabi, putang ina yung babae na yan. Yung pangsalita na, buti pa to, kumain, nakakain na tayo, wala pa, yung trabaho natin. It was really slang, tawag niyan, slang. Street. Ang slang, hindi yung, kasi pag intindi ninyo ng slang is, the sound, the drawl of you coming over the city, and that is not slang. Intonation, accent, or it may be the drawl. Ang slang is bastos na salita. Kaya na, hoy, ito, kung ano ito, putating ito dyan sa kanto. That's slang. That's slang. Binugoy ba? Binugoy pagkasalita. Mabuti pa itong lalaki na to. Hindi naman gwapo, nakakuha ng asawa ng maganda. Ang ganda pa, siguro, marunong magmano yan. Slang. Tawag ng slang. Hindi yung, slang masyado. Drawl, intonation, or yung talagang accent. Yun. Pero sa totoo lang, sanay magyad ako magbaril ng tao. Mag-graduate na lang kami sa San Pedro. May binaril ako na tao. Alam mo, abusado kasi. Every time yung slur, oy, Bisaya, dito. Ang Judge Ilaw na yan. Yan unang kasuntukan ng Batanggin nyo. Ngayon okay na. Nung nag-brad na kami, patayan, kagaya ng mga Muslim, mga Moro. Yan nila, bidi. Kung ako ang magbiro, okay sa kanila yan. Kasi kami lang. Pero pagka yung gano'n, hindi ka naman Moro doon. Huwag yan kasi. Pero kung kami, itong gago na ito, sige, hoy, mga Bisaya, nagkakalat sa mundo. Itong gago na ito. Kasi sila. Minsan,
magtatapos na kami, kakagraduate na kami, binagtayan ko siya, sabi ko, ito may tama to sa akin bago ito kami maghiwalay-hiwalay sa San Beda. Ginagano niya, bully, bully. Kasi sa koridor kami, papasok. Sabi ko sa kanya, putang ina mo, pag tinamaan ako, babarilin kita. Putang tinamaan nga ako sa ilong. Bag! Expel! Ngayon, nanay ko, di nakasibat ako, nagbarko ako, kasi alam ko, Metrodis ko, may naabangan ako. Nagbarko ako, North Harbor ako. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, mag-graduate ka mo kayo. Ma. Magbili na ako ng ticket ka ng graduation ninyo. Sabi ko, sabi ng pare, magulo kasi ang Midjola noon, 72 72 lawyers kami. Sabi ng pare, huwag na lang daw muna, ipagliban, misa na lang, tapos gano'n. Gano'n ba? Ganito nangyari, Judge. A few years thereafter, nag-immersion itong mga professors pati teachers sa San Beda. Kasi sa Bukid noon may yung Transfiguration, yung kumbento ng mga Bidista na pare. Munghayan sila eh. Magpunta kayo minsan dyan. It's Cagayan, Bukid noon, Davao. Tignan ninyo kung magkanta ang mga pare. Kanta. It's a beautiful church. Very silent. Tapos, ang marinig mo yun, kagaya ng Pink Sisters, there are hours na magkanta sila. Kaganda. Ganda na. Well, anyway, yun. Hindi ako nakasali sa punta sila. Nung pumunta, di balita. Kukunti lang kami Budista eh. Davao. Yung isa doon, si Tolentino, pinakamatanda. Si gather na dito, mga taga San Beda na wala ako sa Taiwan. Ang niyaya, Judge, ang nanay ko. Tapos, tangin ito si Father Lacson. Patay na, buti nga. Sabi niya, so you're the mother of the mayor. It's my second child. Sabi ng nanay ko, kailan yung graduation? Katagal. Sabi Lacson, what graduation, ma'am? Yung na-postpone, di ba? Natuloy ba yung graduation niya? Putang inasabi ni Lacson, no, your son was expelled at the time. Tinawag. Ang nanay ko pamulasa, Mayor, doon ka raw magkain sa nanay mo, magpaluto siya ng paksyo. Inununan, yun ang paborito. Paksyo na isda. Alam ng nanay ko paborito, kaya kung gusto niya ako magkain, ito sabi, Mayor, papuntahin ka doon ng nanay mo ngayon. Sabi ko, pagka ganun, sabi ko, wala na. Iniisip ko na yung kasalanan. Ano ba? Puta pagdating doon, sabi ng nanay ko, bakit mo ako nililap? Sabi ko, ano naman? Expelled ka pala, nakabaril ka. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Lumuhod talaga ako sa harap, umiyak ako, sabi ko, masuri talaga. Sabi ko, okay na lang na, total, abogado man ako. 75. Nakabaril. Ngayon, presidente na. Inshallah. I have to go. I said, I can promise you clean government. Sigurado yan, in weeks, mawala yung fixing. Putang yan. Sabi ko, wag ninyo akong hiyain. Kasi wala akong pinagmamalaki. Wala akong malaking planta sa... hindi malaki ang bayag ko, hindi malaki ang farm ko. Huwag ninyo akong hiyain pag sinabi kong stop. Kasi pag hindi kayo nag-stop, papatayin ko kayo. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang ating watawat! Only one nation. We remain as one nation. It will be
for our children, the Filipinos to come. I will take care of your young children so that they may not be victims of the drugs and criminality. So help me God. I will now introduce yung slate namin. First, I will ask Alan Cayetano kami. Kagabi nagsakit yung ulo niya. He's suffering from a migraine. Alam mo ito ako sinasabi ko lang sa inyo. I have yet to see a senator kasi dissenting. Kasi wala talaga itong walang mabahid ka. Walang korupsyon. Wala. And even yung asawa niya, I'm sure if he's around, Lani, si Mayor Lani ng Taguig, she flies to where Alan is every day sa last night. Ano yan sila? Well, of course, wala silang anak eh. So they must have really loved each other so much. And si Alan, in our meetings, he would ask me, Mayor Sandali, can I say a prayer for you or can we pray together? And he would just pray, Lord, we are here today to convince the people. Ganon si Alan. Wala akong nakitang babae na katabi. Wala talaga. Kaawa naman. Siyempre, yung minsan gano'n. I'd like to introduce ito malinis na tao. Galing na sa bunganga ko yan. Walang bisyo ito. Mayor ng matagal. Nagkakilala lang kami yung big bike. Dito, madalas mo kami noon galing Bacolod. Nagbabike kami. Pero ito talaga, he was mayor, mabait, naging chairman ng MMDA. Wala kang masabi. Siniraan lang nila, nagkainggitan dyan sa Liberal Party na yan. Yung sayaw-sayaw. Wala. But he himself, nung na marami ng daldal, sabi niya, I will atras na ako sa ticket. I will run as independent. Nung nalaman ko, sabi ko, Adre, believe ako sa iyo talaga. And for all of the years sa government service, wala ka talagang ginawang kalukuhan. Gusto kita. Si Attorney Tolentino, Mayor Tolentino. MBTA Chairman. Ngayon, yung PDEA, kayong mga PDEA kung kikinig kayo, patay kayo mga drug lords. Yung PDEA will be disbanded. Wala na, it's contaminated. Kasi kung nandiyan kayo at wala kayong nahuli, malakalaking drug lords naman dito, kasi pagkaalam ko, pati kayo kasali na. No more. I-disband ko yan, I will create a new one. Had it been na hindi umalis si General Santiago, okay lang noon. Eh makita mo nung pinagsisipa-sipa, nagkuha ng footage. Eh nung nawala siya, nag-deteriorate ang PDEA. So wala na akong maasahan dyan kung ako ang mapresidente. It has to be disbanded. I'm sorry. Wala na akong kumpiyansa. But sabi ko nga sa kanya, huwag ka na tumakbo ng senador at you fix the drug problem sa country by starting with PDEA. Eh sabi niya, Mayor, I want to, alam mo, makatikim rin ako ng fields of endeavor. So, he's with us, General Santiago. PDEA dati nun to. A medal soldier, naging PDEA after retirement in the service of the country.
Maraming 12 yan. Pabalik-balik na yan sila. May iba pa dyan magsabi, hindi naman ako nagpa-participate dyan. Marunong mag-English. Ano lang ako eh. Then why the hell are you there? Magbabayad kami for what? So, yung magbago daw kayo. Baski 2, 3, 4. Alam ko may paborito kayo. But you know, nandiyan na sila pabalik-balik. Gusto ko yung Senado na intindihan kami. Pag hindi, mag-upakan tayo nito. Ay, pagtawagin mo yung mga generals gano'n, tapos pag mumura-murahin mo, tapos ako nagboto, sabi na talaw na. Hindi ako papayag na bastusin yung military pati police. Tapos may author, makita. Tapos man si congressman. Yung makaupo dyan, tapos, wala ka, wala. Angie Reyes. No, wala kang dignity. What was the amount involved? 2 million. Anong ginawa? Bintang sa kanya. Baka matay. Pumunta doon sa tomb ng nanay niya, binali na siya. Kita mo, hindi matanggap ng mga taong may honor. Yan yung mga tao na may honor, hindi nila matanggap. They are ridiculed in public. Huwag ninyong gawain yan sa... Sisirahan ko talaga kayo. Hanap na. Yung ombudsman, sabihin ko na ngayon, may problema ang Pilipinas. Pwede, give me enough elbow room to move to save my country and our children. We have with us a young man gusto rin mag-serve sa ating bayan. He is good. Alam mo, palitan mo lang mga 5 dyan. Pabalik-balik mo na. Greco, bili ka. Tapos, meron tayong itong isang tigahanap ng mali. Fault finder. Lahat ng mga sindikato dyan sa police noon, pinagpiyait itong gobyerno. She comes out in the open to denounce corruption sa police. Sila yung ni Rosebud. Ang kanyang medyo ang tawag niya, katunggali ba, no? Yung kalaban mo, Sandra Cam. Pareho kami Bisaya, hindi mo alam anong. Then, huwag na lang ninyong pangpangalan. Ang party list na lang, 23 ACP. Nandito siya. Nagkasintahan ba tayo noon, ma'am? Hindi tayo natuloy. Nabutan tayo ng husband mo. Meron ako isang tao na nirespeto ko. I might be older, but he is really a very efficient and honest man. Ang istorya ko naman dito kay Sir Rafi, si Sir Rafi, DILG yan siya noong panahon ni Ramos. I was mayor. Ngayon, nung binitay si Kontemplasyon, galit ako. Galit ako dahil not because si Kontemplasyon binitay, but yung mga salita na lumabas sa bunganga ng mga Singaporean. Natural yung presidente to ask for a reprieve, clemency, or pardon. Because national yan si Flor Kontemplasyon. Nagkaroon ng krimen doon. I don't know if that's really doon. But si Presidente Ramos said, can I plead for the life of a Filipino? Kasi may anak, gano'n. Alam mo sinagot nila? Na wala kami dito, the law is the law. Walang ano. You know, when you are killing your own countrymen, pwede yan. Pero if you are killing another national and you are talking to the president of that country, you should watch your mouth. I was offended by the statement. Kaya nung pinatay talaga nila, putang na sabi ko, gawa kayo ng plak.
Kaya, saan mag-vlog? Punta dyan sa diksyonaryo, sa likod, tingnan ninyo, nandyan yung vlog. Lahat ng kopyahin mo, kasing laki ng vlog tag. Dahil na, pinatay nila, sinunog ko yung vlog. Tapos sabi ko, fuck you, Singapore. Ngayon, nagkaroon ng gulo, nagprotesta sila. Tapos si Sir, tumawag, sabi niya, dadating ako, saan tayo magkita pinakamalapit? Sabi ko, Sir, sa Insular Hotel. So, hinintay ko siya, mating sa, sabi niya, may message ako from President Ramos. Ano yun, Sir? Kung pwede ka raw magawa ng letter of apology to the Singaporean government. Sabi ko, na, I would rather resign. Sabi ko sa kanya, Sir, marami pa namang eleksyon sa buhay ko. Gusto mo, magsulat na lang ako ng resignation letter. Malawa ko. I understand. Sabi na, hindi ka kayo ng ibang kabinet pasigaw-sigaw. Sabi na, okay. I will relate to the President. Ayaw mo talaga niya. Sabi ko, Sir, hindi ko talaga masikmura. Mag-resign na lang ako. So, it came to pass. Kita kami ni Presidente sa Iligan. O, Cagayan. Kita kami, nakita niya ako, tapos sabi niya, okay pala eh. Tapos, he was my boss for so many years, 6 years kay Ramos. Wala tayo kami sa Amerika. Lahat na dinipensa niya ako, including yung nagkaroon naman ng problema. Para akong undertaker sa punerarya, patay ng patay para may suki. O kaya, kayong mga, sino ang yayaman? Sino ang mag-benefit nitong kung akong presidente? Sino? Punerarya! Yang mga pulis, maniwala kayo yan. May suki yan. Pag may namatay dyan ngayon, kung sino yung mauna, radyo, may patay dito, victim, dansya doon, patay, dating yung forensics. Patay. Pero kung yung makauna, may mga suki yan sila na punerarya. Dito may patay, palisan mo kayo. Tapos may komisyon yan sila. Totoo, tanongin mo yung polis. Polis, magsabi ka na totoo. Yes, yes. Alam ko yan. Kaya minsan magduda ako. Bakit maraming patay ngayon? Sino sa mga polis na nagka-problema? Siguro nakabigay ng pera sa kabit niya. Bag. Kaya po na, kunin mo dito yung patay. Putang ina. Huwag din yung gawain yan. Mauna kayo sa punerarya ninyo. Ay! Been mayor said for 22 years. Kaya ako wala akong masabi kaya. Marami akong kaso, nanlibre niya ako. Siyempre magsulat yan. Gano'n, Duterte patay. Cover up naman niya. Accomplice yan. Pero he would make a good senator. Guwapo ba? Rafi Aloran! Inyo talaga ng lente kasi manwa. Cesar. Si ano dito, si Roman is a tatay secretary. Pangalan ni ano? Secretary Roberto, sorry. Albert, hindi yung isa, yung diplomat din siya. Okay. Wala dito yung anak niya mag-exit na as congressman. Ano lang for senator. Disente itong tao, anak ng disenteng tatay. For the years of government service, wala ka talagang masabi sa tao. Si Bert Romulo. Tumatakbo. Kung sakali gusto ninyo, abogado to. Abogado ang asawa ito ni Shalani. Yan, isa na maganda. Kaya kung minsan kaharap ko si
Nanay ka, ma'am, ni Shalani. Nanay ni Shalani. Bate, pare. Pero sana, malapit na tayo magka-by affinity, ma'am. Hindi lang natuloy. Hindi na. May malapit na kami mag-by affinity. Hindi lang natuloy kasi bahala siya. So Shalani, hindi si Shalani. Basta may hindi family na. So, ito si Roman actually is good-natured. Yan ang tao na hindi ko narinig magmura. Hindi ko si Rafi kung magalit minsan, ganun din. Pero itong si Romulo, wala talaga to. Parang, totoo, parang pare ito. Both Shalani, pati siya, puro mababait. Mababait na tao, yung courteous masyado. Parang ganun. So I'm happy to endorse him, si Romulo, in front of his mother-in-law. May asawa na lahat ng anak mo, ma'am? May asawa na ba sila lahat? May asawa na lahat. Puro babae. Kuya niya, Kuya Carlo. Kuya Carlo. Okay. Magdagdag ka sana kaya ng dalawa pa, ma'am, para mayroong kaming na maganda sila. She's a very beautiful woman and a very courteous woman. Mga kababayan ko, I'm asking, talagang totoo ito. Hindi ito marunong magmura. Wala ito, hindi nagagalit. Wala lahat. Basta, siya, is a very human person. I will raise her hands for Romulo. Ang isipin lang ninyo, kung magboto na kayo, tapos maisip mo si Shalani. Si Shalani na lang isipin ninyo, kasi para ma-relate ninyo. Hindi nyo kilala si Congressman yun eh. Hindi naman taga rito. Ang sunod si, ito kasama kami sa 11th Congress. Ito ang religious leader, late na, graduate school professor, abogado, congressman ng Quezon City. For the longest time, siya yung parang pare sa amin. Siya yung mag-lead ng prayer, gano'n. Ang hawak na lahat yung mga associations connected with our faith. Yan siya. Mabait na tao, abogado, self-made man, mga anak, abogado, professional doctor. So, kung gano'n ang nangyari sa buhay ng isang tao, he must be a good father. We were members of Congress. Kami nakasama. Isang term lang ako doon. Umalis ako. But he stayed on. But he is a very good writer at mautak. Dante Liban. At isang isa